Kabanata 261. Sa telepono, hiniling ng ina ni Sisi na si Lito na pumunta sa kanyang tahanan at humingi ng tulong sa kanya. Binigyan siya ng nanay ni Sisi ng dragon pill. Kahit na tumulong siya sa 100 tao, hindi kukurap si Lito ang kanyang mga mata, natutulungan siya. Agad siyang pumayag, bumangon, naghilamos, at nagmaneho papunta sa bahay ni Sisi. Sa daan, naalala niya ang panaginip na iyon at labis na nalilito. Hindi niya alam kung ang puting dragon ba talaga ang humiling sa kanya na managinip, o kung ito ay sariling imahinasyon. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bahay ng nanay ni Sisi ng tanghali. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay naamoy niya ang mabangong amoy ng pagkain. "Tita, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?" Nakangiting tanong niya. Ang ina ni Sisi ay naglabas ng isang lunchbox, na naglalaman ng masaganang pagkain. Nakangiting sabi niya, Sisi has been busy with her work these days. Wala siyang oras umuwi para maghapunan. Natatakot ako na hindi masarap ang pagkain ng kumpanya niya, pero hindi ako makaalis. Pwede mo ba akong tulungang magpadala ng pagkain? Tumanggo si Lito. Walang problema, pero pwede bang ipaghanda mo rin ako ng kaparehas? Hindi pa ako kumakain. Of course you can. I'll bring you more ribs. Kailangang kumain ng mas maraming karne ang binata para lumakas. Mabilis na pinuna ng nanay ni Sisi ang isa pang lunchbox. Hawak ni Lito ang 2 lunchbox at ikinaway ang kanyang kamay. "Tita, alis na po ako. Dahan-dahan." Nakangiti ang ina ni Sisi habang pinagmamasdan si Lito na umalis, isang tusong kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Sabi nga sa kasabihan, ang lalaking lumalapit sa babae ang unang nakakakuha ng buwan. Sa ganitong paraan, tiyak na makakabuo ng relasyon ang dalawa. Gusto niyang makita kung gaano kagaling si Lito. Nitong mga nakaraang araw, pinangarap niyang maging manugang na siya. Sa lalong madaling panahon, ayon sa address na ibinigay ng kanyang ina, dumating si Lito sa tuktok ng Ramon. Nabalitaan niya na ang kumpanyang ito ay kabilang sa sikat na Ramon Entertainment Group. Bumaba si Lito sa kotse at tinawag muna si Sisi. Sinabi ni Sisi na kumukuha siya ng litrato at bumaba sa loob ng halos 10 minuto. Naglakad si Lito sa unang palapag. Magalang na tanong ng receptionist, "Sir, may appointment po ba kayo?" Umiling si Lito. "Hinihintay ko si Cecilio." Sa sandaling sinabi niya iyon, tumingin ang receptionist kay Lito na may kakaibang ekspresyon, na may halong panunuya at awa. Sa kanyang opinyon, si Lito ay talagang isang tagahanga o tagahanga ni Sisi. Gayunpaman, ang kanyang pananamit ay napakasama kaya't si Beauty Sisi ay hindi man lang mag-abala na tingnan siya. "Nako, kukuha siya ng 2 magazine ngayon. Baka malate siya sa trabaho. Sa tingin ko mas mabuting bumalik ka sa ibang araw." Malamig na paalala sa kanya ng receptionist. Sumimangot si Lito at tamad na magpaliwanag. Ang tanging nasabi niya ay, "Ayos lang. Dito ako maghihintay." "Humph! Ang tigas talaga ng ulo mo." Ngumuso ang receptionist at mukhang hindi masaya. Sinubukan niyang hikayatin siya dahil sa kabaitan, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Galit na sabi niya, "Then please wait outside. There is a rule in the company that people can't stay casually. Also, standing here in this way will affect the image of our company." Nang marinig ito, medyo nalungkot si Lito. Hindi siya isang basura. Ang pagtayo dito ay makakaapekto sa kanyang imahe. Gayunpaman, hindi na siya nag-abalang sumagot at naglakad palabas na nakatikip ang ulo. Sa oras na ito, huminto ang isang pulang mamahaling sasakyan sa labas ng kumpanya. Isang gwapong binata na naka-white suit ang lumabas sa sasakyan. Hawak ng lalaki ang isang napakarilag na rectangular na kahon ng regalo sa kanyang kamay. Nang makita ng receptionist ang lalaki, agad niyang binati ito ng isang malaking ngiti at sinabing, "Master Lu, nandito ka na." Si Vic Lu ay mukhang magalang. Naglabas siya ng isang box ng imported na chocolate at iniabot sa receptionist. "Binili ko ito mula sa ibang bansa. Para sa iyo ito." Natuwa naman ang receptionist. Masaya niyang kinuha ang chocolate at nakangiting sinabi, "Master Lu, you're welcome. You're here to see Sister Sisi, di ba? She's making a movie. I'll tell her now. Master Lu, please sit down first. I'll make you a cup of coffee. Kung gayon, guguluhin kita, magandang babae." Sabi ni Vic na may nakakalokong ngiti. Tinawag na Beauty, na mula ang receptionist at mabilis na nagtimpla ng kape. Habang pinapanood ang eksenang ito mula sa gilid, mas nakaramdam ng dismaya si Lito. Tiningnan siya ng receptionist at binilhan siya ng isang kahon ng tsokolate. Magalang siya at pinagtimpla pa siya ng kape. Nang bumalik ang receptionist mula sa paggawa ng kape at nakitang nakatayo pa rin si Lito sa tabi niya, agad na nagdilim ang kanyang mukha.
Bakit ka pa nakatayo dito? Umalis ka dito. Sumulyap si Lito kay Vic. Bakit dito siya nakaupo? You're no match for Master Lo. What a joke. Ang receptionist rolled her eyes and said with contempt, ang pamilya ni Master Lo ay nagpapatakbo ng isang real estate company. Siya ay gwapo at may pinag-aralan. Anong karapatan mong ikumpara sa kanya? Nang marinig ito, ngumisi si Lito sa kanyang puso at ngumuso, mababa ang tingin mo sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Galit na galit ang receptionist. Sa oras na ito, sumulyap si Vic kay Lito at sinabing may pagkadismaya, sino ang lalaking ito? Hindi alam ni Master Lo na nandito rin ang taong ito para habulin si Sister Sisi. Para talaga siyang pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Paano ngang isang Diyos ang tulad ni Sisi ay mai-inlove sa kanya? Ngumisi ang receptionist at inikot ang mga mata. Nang marinig niya na si Lito ay darating upang habulin si Sisi, agad na napuno ng puot si Vic laban kay Lito. Sinulyapan niya ang kahon ng kanin sa kamay at hindi niya napigil ang matawa. Ayaw mong umasa sa kaunting pagkain para habulin si Sisi, di ba? Tumayo siya at malamig na tinitigan si Lito. Binabalaan kita, si Sisi ay nakatadhana na maging aking babae. Mas mabuting umatras ka sa kahirapan at huwag nang magpakita sa harap niya. Yung babae mo, balita ko single siya ngayon. Isang malamig na sulyap si Lito kay Vic. Naninigas ang mukha ni Vic. Ngumuso siya at sinabing, sandali lang. Walang babaeng hindi ko kayang habulin. Sa sandaling ito, na sinasabayan ng maindayog na tunog ng mataas na takong, matikas na lumabas si Sisi. Katatapos lang niyang kunan ng litrato ang magazine at hindi pa siya nagpapalit ng damit. Nakasuot siya ng pink na damit na may manipis na baywang na nagpapakita ng dalawang Snow White straight legs. Ang medyo kulot niyang mahabang buhok ay nakasabit sa kanyang baywang parang isang diyosa na bumababa. Pininturahan ng coquettish makeup ang maselang bahagi ng mukha niya. Sa ibabaw ng kadalisayan, mayroong isang pahiwatig ng alindog at tukso. Sa sandaling lumitaw siya, ang magandang babae sa front desk ay agad na nagbago sa isang hindi mahahalata na pangit na maliit na pato. Saglit na natigilan. Napalunok siya ng laway at tumakbo papunta sa kanya. He said with a flattering smile, Sisi, happy weekend. Pagkatapos noon, binuksan niya ang gift box sa kamay niya. Mayroong 79 na maingat na napiling pulang rosa sa loob. Sila ay natatakpan ng gintong pulbos, pinalamutian ng hindi mabilang na mga perlas at diamante. Sa ilalim ng liwanag, sila ay nagniningning at nakasisilaw. Wow! My God! Ito ang Golden Rose. Nang makita ng receptionist ang mga bagay sa kahon, tuwang-tuwa siyang tinakpan ng bibig at napasigaw. Diyos ko! Golden Rose talaga. Custom made daw sa abroad. Ang isang bungkos ay nagkakahalaga ng 900,000. Sunod-sunod na nagkukumpulan ang iba pang dumaraan na mga babae. Nang makita nila kung ano ang nasa kahon, nagliwanag ang kanilang mga mata at gusto nilang kunin ito para sa kanilang sarili. Sa pakikinig sa mga papuri na ito, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Vic. Ngumiti siya kay Sisi at sinabi, ang isang magandang bulaklak ay nagbibigay ng kagandahan. Sisi, ikaw lamang ang karapat-dapat dito. Wow! Napaka-romantiko ni Master Lo. Tama. Kapag may lalaking nagbigay sa akin ng Golden Rose, dadalhin ko kaagad sa kwarto. Ate Sisi, ano pang hinihintay mo? Ay pangako mo lang kay Master Lo. Sinabi rin ng receptionist, tama. Promise Master Lo dali. Talagang match made in heaven kayong dalawa. Sabihin mo sa ilang pulaka na tanggalin ang wishful thinking niya. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya si Lito. Malamig na ngumiti lang si Sisi sa umaasam na mga mata ni Vic. Pasensya na, Master Lo. Masyadong mahal ang Reg Along ito. Hindi ko matatanggap. At saka, huwag kang hamarang sa daraanan ko. Habang nagsasalita siya, nilampasan niya si Vic at lumapit kay Lito. I'm sorry. Nagmamadali kasi ako. Tumingin siya kay Lito na may paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at may bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Laking gulat ng lahat na halos malaglag ang kanilang mga panga. Kabanata 262. Nakaharap sa mausisa ng mga mata ng iba, mukhang kalmado si Lito. Itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ang mukha ni Sisi at nakangiting sinabi, nagugutom na ako. Tere, kain na tayo. Sa oras na ito, natauhan si Vic mula sa pagkagulat at nginisyan. Anak, mukhang hindi mo pa rin kilala si Sisi. How dare you touch her face? She will never give you a good face. Kanina pa niya sinubukang hawakan ang kamay niya, pero tinalikuran siya nito at tumalikod na para umalis. Kahit si Master Lo ay hindi mahawakan ang kanyang katawan, lalo pa ang isang talunan.
Gayunpaman, ang reaksyon ni Sisi ay nagparamdam kay Vic na parang nakalunok siya ng langaw. Nabigla siya at inis. Namula si Sisi at tumango. Oo. With this, she took his hand and said, "Tere na sa kantin para kumain." Nang makitang ang kamay ng Jade na pinangarap niya ay hawak talaga ng isang mahirap na taunan, galit na galit si Vic kaya pinigilan niya ito ng diretso. Sisi, sino ang lalaking ito? Galit niyang itinuro si Lito. Sumandal si Sisi kay Lito at matalik na sinabi kay Vic, hindi mo ba nakikita? Hindi nakaimik si Lito. Siya ay talagang isang taong nagbabanta sa buhay. Gayunpaman, sa pagkilos na ito, ang mga kamay ni Sisi ay nakakabit sa kanyang braso. Ang malambot at flexible na pakiramdam ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lito at atubiling pinatawad niya ito. Sa sobrang galit ni Vic ay tumalon siya. Galit na sabi niya, imposible yan. Sisi, itong lalaking ito ay punong-puno ng mga dumi sa kalye sa buong katawan. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi mo siya makakasama. Master Lo, ikaw at ako ay tumatango-tango lang na mga kakilala. Hindi mo naman turn para magtanong tungkol sa aking personal na nararamdaman. Sabi ni Sisi na may malamig na mukha. Nanlamig ang mukha ni Vic. Sa katunayan, hindi siya kwalipikadong magmalasakit sa mga gawain ng ibang tao. Ngunit siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Simula bata pa lang ay nakukuha na niya ang lahat ng gusto niya lalo na ang mga babae. Hanggat ikinakaway niya ang kanyang kamay, madali niyang makuha ang sinumang babae. Kaya naman, nang mahalin niya si Sisi, babae na siya sa kanyang puso. Dapat siyang matulog sa kanya. Tumingin si Vic kay Lito nang may sama ng loob. Anak, ipinapayo ko sa iyo na iwanan mo si Sisi. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ayaw makialam ni Lito sa mga gawain ni Sisi. Siya ay orihinal na nilayo na maging isang kalasag at manood ng palabas ng tahimik. Ngunit hindi niya inaasahan na si Vic ay mayabang kaya pinagbantaan siya nito. Hehe, akala ba niya natakot siya sa labas? Master Lo, tama na. Sa tingin mo matatakot mo ba ako sa pagsasabi niyan? Haha, to tell you the truth, mahigit 10 tao ang nagbanta sa akin ng ganito, pero sa huli, gagamitin ko itong kamao para turuan sila kung paano kumilos. Itinaas ni Lito ang kanyang kanang kamao at nginisyan. Nang marinig ito, tumawa si Vic na para bang nakarinig siya ng isang malaking biro. Boy, nagyayabang ka, pero wala kang lakas. Talo ka lang. How can you be so capable? Pinagtawanan din siya ng ibang girls. Ito ay totoo lalo na para sa receptionist, na may sama ng loob kay Lito. Sa pagkakataong ito, lalo pa siyang kinukutya. Hindi ka ba natatakot na ilabas ang dila mo? Ate Sisi, how do you like him? Matapos marinig ang mga salita para kay Lito, napahiya din si Sisi. Sa kanyang opinyon, si Lito ay isa lamang magaling na doktor, ngunit sa paghusga sa kanyang figure, mukha siyang mahinang iskolar. Paano niya malulupig ang 10 tao gamit ang kanyang mga kamao? To think that my mother thought that he was a sincere person and wanted to make you as a couple. Ngayon parang isa lang siyang lalaki na hindi napigilan ang sarili at mahilig magyabang. Malungkot na inisip ito ni Sisi at labis na nadismaya kay Lito. Huwag mo siyang pansinin. Tara na. Hinailan niya si Lito at aalis na sana. Gayunpaman, pinigilan silang muli ni Vic. Haha, teka. Boy, hindi ba napakatigas ng mga kamao mo? Bakit hindi tayo mag-spar? Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lito habang mahinang sinabi, paano tayo natututo sa isa't isa? Sabi ni Vic, simple lang. Laruin natin ang mga kamao natin. Susuntukin mo muna ako ng 3 beses. Kung matatalo mo ako, aalis ako agad. Kapag nabigo ka, susuntukan kita ng 3 beses bilang kapalit. Kapag nataman ka, umalis ka kaagad dito at huwag mo nang makitata si Sisi. Paulit-ulit na umiling si Sisi. Lito, nakakatamad. Huwag kang pumayag. Sa kabilang banda, mukhang disdain ang receptionist. I don't think he dares to do that. I heard that Master Lu is an amateur Thai player. How could this guy be his opponent? Lito, narinig mo ba iyon? Practitioner siya ng Muay Thai. Huwag mong subukang magpakitang gilas. Agad na nabalisa si Sisi, sa takot na baka masaktan si Lito. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, si Lito ay mahinahong tumango bilang pagsang-ayon. Maging si Vic ay natigilan. Gusto niya itong takutin, ngunit hindi niya inaasahan na papayag pala ang walang utak. Ang kanyang Thai boxing ay natutunan mula sa kanyang profesional na coach. Siguradong duduguan niya ang lalaking ito mamaya. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lito, ngunit baguhin ang mga patakaran.
Naisip ni Vic na babalikan niya ang kanyang salita. Kumunat ang noo niya at nagtanong, paano natin ito babaguhin? Napangiti ang mga labi ni Lito. Ikaw muna ang tumama sa akin. Kung hindi mo ako matamaan, sasampalin kita. Kapag natalo ka, maaari kang gumapang palabas dito. Kapag natalo ako, maaari mo akong parusahan ayon sa gusto mo. Sa lakas niya, kung mauna siyang umatake, dumating man ang top player ng Muay Thai, suntok lang iyon, lalo na ang baguhan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Vic. Good. Boy. Since you can't wait to die, don't blame me. Pagkatapos noon, diretsyong hinubad niya ang suot na jacket. Sa pamamagitan ng kamiseta, nakikita niya ang napakalakas na kalamnan sa dibdib. Wow! Ang gwapo ni Master Lo. Master Lo, halika na. Turuan mo ng magandang aral itong Polaka, gusto niyang kumain ng karne ng sisni. Ang mga babaeng katabi niya ay naaliw sa kanya at masama ang tingin sa kanya. Anak, kunin mo ito. Hindi na makapaghintay si Vic na sumuntok. Naisip niya na sa kanyang bilis, mapapabagsak niya si Lito sa isang suntok, ngunit madaling nakaiwas si Lito sa kanyang suntok. May biglang pagkagulat sa puso ni Vic. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at naghagis ng pangalawang suntok. Nakatutok ang kamao sa mukha ni Lito, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. Bahagya niyang itinagilid ang ulo at dumampi ang kamao sa pisngi niya. Sa sandaling ito, tumigil din ang mga tao sa paligid. Napagtanto ng lahat na may mali. Obviously, pinaghandaan niya ito. Napagtanto din ng receptionist na si Lito na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang hitsura. Malamang tinatago niya ang totoong lakas niya. Mapahamak. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim at ibinato ang kanyang huling suntok na nagdala ng malakas na hangin. Nang makitang malapit na niyang matamaan ang target, bahagyang isinandal ni Lito ang kanyang katawan at iniunat ang isang paa. Naiwan si Vic at bumagsak sa lupa. Tinakpan niya ang dumudugong bibig niya. Pagkatayo niya, narinig niya ang malamig na boses sa likuran niya. Ako na po. Nang lumingon siya ay naramdaman niyang may kumikislap na figure sa kanyang harapan. Nakatayo na si Lito sa kanyang harapan. Pang! Isang kamao ang idiniin sa kanyang tiyan. Sa sumunod na segundo, direktang lumipad palabas si Vic. Ubo-ubo-ubo. Iniluwa niya ang isang subo ng dugo, para lang maramdaman na nagkapira-piraso ang kanyang mga laman loob. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Natalo ka. Lumabas ka. Tiningnan siya ni Lito ng walang ekspresyon, ang kanyang mukha ay wala sa kagalakan ng isang nanalo. Para bang karaniwan na sa kanya ang ganitong bagay, at hindi siya interesado. Ikaw. Namula ang mukha ni Vic habang tinitigan niya ng masama si Lito. Malamig na ngumiti si Lito at tinitigan siya. Ano, gusto mo bang masuntok ka ulit? Hindi. Hindi, gagapang ako ngayon din. Alam na alam ni Vic na siya ay nakaranas na ng mga internal na pinsala. Kung siya ay makakatanggap ng isa pang suntok, malamang na siya ay gumugol sa susunod na buwan sa kama. Wala siyang pagpipilian kundi ang humiga at gumapang na parang hari. Habang gumagapang siya, nagmura siya ng masama sa kanyang puso, Brat, nawala lahat ng mukha ko ngayon. How can I spare you? Maghintay ka. Kabanata 263. Pinapanood si Vic na gumapang, sinabi ni Lito kay Sisi, tara na. Namulat si Sisi na para bang nagising siya sa isang panaginip. Tinitigan niya si Lito nang hindi kumukurap, dahilan para tumindig ang balahibo nito. Anong tinitingin-tingin mo? I have words on my face. Hinawakan niya ang mukha niya sa pagkataranta. Nang makitang hindi sumagot si Sisi, hinawakan niya ang kamay nito at umalis. Napabuntong hininga si Sisi. Sa pagtingin sa kamay na hawak ni Lito, gusto niyang magpumiglas, ngunit nag-alinlangan siya at hinayaan siyang hawakan ito. Nang makaalis na silang dalawa ay nakahinga na ng maluwag ang ibang mga babae. Nagtinginan sila sa isa't isa, nakakaramdam pa rin ng takot. I didn't expect him to be so powerful. He scared me to death. Lalo na ang receptionist, namutla pa ang mukha at puno ng gulat. Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang tauna na iyon at masusugatan pa si Master Lo. Mapahamak. Dinala ni Lito si Sisi sa kantin. Sa wakas, hindi napigilan ni Sisi na magtanong, pwede mo bang bitawan ang kamay ko? Natigilan si Lito. Noon lang niya namalaya na hawak pa rin niya ang kamay niya. Mabilis niya itong binitawan at ngumiti ng alanganin. I'm sorry. Medyo nanlumo si Sisi. I told you to let me go, but you let me go. Why don't you show any reluctant to let me go? Pinainit ang pagkain, at naghanap siya ng mesa na mauupuan. Kinagat ni Lito ang tadyang ng baboy at humigop ng katas ng karne. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sa kasiyahan at sinabing, ang sarap.
Gumalaw ang mga chopstick ni Sisi sa lunchbox, ngunit hindi niya maiwasang sabihin, bakit hindi mo sinabi na napakagaling mo sa martial arts? Nakalunok si Lito ng isang piraso ng tadyang ng baboy at ang kanyang bibig ay mamantika. Nagtataka niyang tanong, bakit kailangan kong sabihin yan? Tsaka hindi mo naman ako tinanong. Sasabihin ko kung tatanungin mo. Natigilan si Sisi sa kanyang mga salita at sinabing, paano ko ito itatanong sa iyo? Sa pag-iisip nito, medyo hindi pa rin siya masaya. Kung alam niya lang na napakalakas nito, hindi sana siya mag-aalala tungkol sa kanya ngayon, na halos matakot siya sa kamatayan. Hindi niya maiwasang tingnan siya mula itaas at ibaba. Kailangan niyang aminin na mas lalong lumalim ang kanyang kuryosidad at paghanga sa lalaking ito. Kakain ka ba o hindi? Tiningnan ni Sisi ang kanyang mamantika na bibig at hindi makapagsalita ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng tisyo at pinunasan ang bibig niya. Ang hakbang na ito ay direktang ikinagulat ng mga kasamahan sa tabi niya. Mapahamak, who is that guy? Bakit pinunasan ni Goddess Sisi ang bibig niya ng personal? Pwede bang boyfriend? Naku, may boyfriend na ang Diyos ako. Ayoko nang mabuhay. Calm down. Look at him. Ayaw ng Diyosa sa kanya. Baka kamag-anak niya. Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Kaagad, nagkaroon ng iba't ibang opinyon. Kahit gaano kawalang modo si Lito, hindi pa rin siya comfortable dahil sa maalab na mga tingin sa paligid niya. Mabilis niyang tinapos ang pagkain, tumayo, at sinabing, alis na ako. You can wash this lunchbox. Anyway, I've solved a problem for you. Let's settle it. Pagkatapos nun, tinapik niya ang puwete niya at umalis. Hindi nakaimik si Sisi. Kung ibang lalaki ito, hindi siya papayag na hawakan niya ang isang daliri. Gayunpaman, gusto ng lalaking ito na hugasan niya ang lunchbox. Napuno ng galit ang mga kasamahang lalaki sa tabi niya. Anong klaseng meron ang batang ito? Gusto niya talaga ng Diyosa ang maghugas ng lunchbox. Tama. Masyado siyang mapot. Magiging single siya habang buhay. Si Lito ay tumatakbo palayo sa karamihan. Pagsakay niya sa sasakyan ay tumunog ang cellphone niya. Napangiti siya nang makita ang tumatawag. Hello? Miss Linlin? Gusto mo ba akong imbitahan sa hapunan? Sa kabilang banda, ngumiti si Linlin at nagsabi, tama. Libre ka ba ngayon? Sayang naman at kakakain ko lang. Paano sa ibang araw? Nag-alinlangan sandali si Linlin. Parang may gustong sabihin pero hindi niya maibuka ang bibig. Alam na alam ito ni Lito at nakangiting sinabi, Miss Lin, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Napakamatulungin kong tao. Nahihiyang sinabi ni Linlin, oo. May itatanong nga ako sa iyo. Ganito, magaling ka sa paggamot ng mga sakit, di ba? Gusto kong hilingin sa iyo na gamutin ang aking ama. Okay, no problem. Libre ko ngayon. Ibigay mo sa akin ang address mo at pupunta ako dyan ngayon. Sumang-ayon kaagad si Lito. Lubos ang pasasalamat ni Linlin. Yan esentimo, araming salamat. Kung talagang mapagaling mo ang aking ama, talagang air treat kita sa isang sobrang handaan. Ipapadala ko agad sa iyo ang address. Nang marinig ang masayang boses ni Linlin, alam niyang ngumiti si Lito. Si Linlin ay guro ni Chenner. Kahit para sa kapakanan ni Chenner, kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala si Linlin ng mensahe sa kanya. Sinunod ni Lito ang address at pumunta sa pamilya Lin. Gayunpaman, nang tumayo siya sa harap ng Lin's mansion, nagulat siya. Sa harap niya ay isang super mansion na maihahambing sa number 1 Jiang Sinek House. Ito ay kahanga-hanga, at sa unang tingin, ito ay hindi isang ordinaryong bahay. Ang may-ari ng bahay na ito ay malamang na isang sikat na figure sa buong Badok City. Pipindutin na sana niya ang doorbell ng may dumaan na sasakyan. Ito ay isang pulang bagong mamahaling sasakyan. Bumaba sa kotse ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay mga 30 taong gulang at may pinong ugali. Walang kakaiba sa kanya. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay naging sanhi ng pag-freeze ng tingin ni Lito at maging ang kanyang paghinga ay bumagal. Sa sandaling iyon, 4 na salita ang lumitaw sa kanyang isipan, ang pinakamagandang babae sa mundo. Siya ay talagang isang stunner. Siya ay matangkad, mataba, at siksik. Nakasuot siya ng masikip na pulang suit. Sa ilalim ng maliit na palda, ang mahaba at magagandang binti ay parang mga anino sa itim na seda. Mayroon ding nakamamanghang mukha na maaaring tawaging obra maestra ng Diyos. Ang kanyang mga mata ng pusa ay kaakit-akit at malamig, at ang kanyang mapupulang labi ay siksik. Bagamat napakaganda niya, walang ngiti sa kanyang mukha, at baka sa kanyang mga mata ang bangis. Natapakan niya ang matataas na takong at matikas na naglakad, parang pulang poppy na namumukadkad sa madilim na gabi, magandang ngunit nakamamatay.
Ang malamig na dilag ay dumaan kay Lito nang hindi man lang siya tinitingnan. Itinaas niya ang kanyang maselang baba at dirdiretsong naglakad. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto at bumungad ang isang matandang lalaki na mukhang kasambahay. Magalang niyang sabi sa magandang babae, "Miss, you are back. This must be the genius doctor you invited, right?" Oo. Malamig na tumango siya at ibinalik ang tingin sa lalaking kasama niya. "Dr. Howe, pasok na tayo." Tumango si Simon Howe at tumingin sa magandang babae na may sabik na mga mata. "Ate, andito ka na pala." Lumabas si Linlin at niyakap ang dilag. Sa sandaling ito, nakita niya si Lito at mabilis siyang binati. "Lito, pumasok ka." Ito ay. Tumingin ng malamig na dilag kay Lito at bahagyang kumunat ang noo. "Ito si Lito na nagligtas sa akin." Si Linlin ay masigasig na nagpakilala sa kanya at pagkatapos ay sinabi kay Lito, "Ito ang aking kapatid na babae, si Sally Lin." Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Lito. Sa Badoc City, kilala ang pangalang Sally Lin. Napakaraming palayaw niya, gaya ng President of the Snake Scorpions, the Cold-Faced Fox, the Cold Queen, at iba pa. Mayroon din siyang mahalagang pagkakakilanlan, ang panganay na anak ni Ramon Lin, ang entertainment tycoon, at ang magiging pinuno ng Ramon Entertainment Group. Kabanata 264. Pwede bang? Ang tatay mo ay si Ramon Lin. Labis na nagulat si Lito. Mapaglarong ipinikit ni Linlin ang kanyang mga mata. Tama. I'm usually afraid of trouble, kaya hindi ko sasabihin kahit kanino ang family background ko. Ikaw ang unang makakaalam. Biglang naliwanagan si Lito. May mga alingaw-ngaw na si Ramon ay may 2 anak na babae na mukhang mga engkanto. Ang panganay na babae ay malamig at maganda, habang ang bunsong anak na babae ay banayad at sariwa. Mukhang may basehan ang mga chismis. Ang 2 babaeng ito ay masasabing dream lovers ng lahat ng lalaki sa Badoc City. Hindi lang sila maganda, mayaman din. Haha, salamat sa kabaitan mo. Nakangiting sabi ni Lito, ngunit wala siyang pakialam dito sa kanyang puso. Mayroon na siyang 2 nakamamanghang dilag, sina Chure at Sunshine. Walang kinalaman ang magkapatid sa kanya. Linlin, hindi ordinaryong pamilya ang pamilya natin. Huwag mong dalhin sa bahay natin ang mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan. Binigyan ni Sally ng malamig na tingin si Lito, na may kaunting pagbabantay sa kanyang mga mata. Medyo nagalit si Linlin at agad na gumanti, "Ate, paano mo nasasabi iyan? Iniligtas ni Lito ang buhay ko. Masyadong walang galang ang mga salita mo. Nailigtas mo ba ang iyong buhay?" Itinaas ni Sally ang kanyang mapupulang labi, kumuha ng tseke mula sa kanyang bag, at ibinigay ito kay Lito. "This is 5 million. Salamat sa pagligtas mo sa kapatid ko. Umalis ka na agad." Sa pagtingin sa tseke sa harap niya, labis na nalungkot si Lito. "Miss Lin? Hindi ako nandito para sa pera, kundi para sa..." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Sally. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng paghamak, na para bang nakita na niya ang lahat. "Mukhang hindi sapat ang 5 milyon para mabusog ang gana mo. Good." Kumuha siya ng isa pang tseke sa kanyang bag at inilagay iyon. "A total of 10 million. Satisfy ka ba?" "Sis, wala si Lito para humingi ng pera. Nandito siya para gamutin ang tatay." Galit na galit si Linlin. Para magpatingin sa doktor. Mukha ba siyang doktor? Ang ekspresyon ni Sally ay lalong naging pangit, at ang kanyang pagbabantay laban kay Lito ay lalong tumindi. Sa kanyang opinyon, maaaring gusto ni Lito ng pera o gusto niyang samantalahin ang pagkakataong mapalapit sa kanya upang samantalahin siya nito. Si Linlin, na noon pa man ay medyo natatakot sa kanyang kapatid, ay bamulong, ngunit napagaling niya ang aking sakit. Ngumisi si Sally. "Then let me ask you, saang ospital siya nagtatrabaho? At saang university siya nagtapos? Anong degree?" Natigilan si Linlin. Hindi niya talaga naiintindihan ito, kaya tumingin siya kay Lito. Nagkibit balikat si Lito at naging matapat gaya ng dati. "I'm a local medicine practitioner. Hindi pa ako nakakapag-college at natuto ng medical skills mula sa aking master. Hindi pa ako nagtatrabaho sa ospital." Ngumisi si Simon at sinabing, "Gagamot ng lokal." Pawang mga peking pangkukulam at kasinungalingan ang mga iyon. Anong panahon ka na? Paano mo maloloko ang mga tao sa gamot? Narinig mo ba iyon? Isa itong manloloko. Linlin, niloko ka niya. Tinuya ni Sally si Lito. Nang malapit nang tumanggi si Linlin, biglang tumakbo ang mayordomo sa gulat. Naku, nagsimula na naman ang sakit ng ulo ni Old Master. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Sally. Hindi pinansin si Lito, mabilis siyang pumasok sa villa. Sinundan siya ni Simon. "Lito, pasensya na,
sa kapatid ko. Puno ng paghingi ng tawad ang mukha ni Linlin. She pouted her small mouth and looked exceptionally nakakaawa. Umiling si Lito. I won't argue with her. Pero puntahan natin ang tatay mo. Oo. Nang makitang hindi galit si Lito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Linlin. Hindi dahil sa hindi galit si Lito, ngunit sa harap ng mga pagdududa ng ibang tao, hindi gumana ang kanyang galit. Ang pinakamalakas na counterattack ay upang ipakita ang kanyang lakas. Sasabihin niya sa kanila ng buong lakas na ang tradisyonal na gamot ay isang malalim na kaalaman, tiyak na hindi pangkukulam. Sa marangyang pag-aaral sa ikalawang palapag, may isang lalaking nasa edad 50. Mukha siyang marangal. Sa sandaling ito, tinakpan niya ang kanyang ulo ng masakit na ekspresyon. Dad, inimbitahan ko po si Dr. Howe dito. Talagang gagamutin ka niya. Nang makitang nagdurusa ang kanyang ama, ang walang malasakit na mukha ni Sally ay nagpakita ng isang pambihirang bakas ng pagkabalisa. Okay, come and see me. Kung mapapagaling mo ang sakit ng ulo ko, bibigyan kita ng 50 million, at bibigyan kita ng ibang kumpanya. Malaki ang pamilya ni Sally, at ang taon ng tubo ng Ramon Entertainment ay higit sa 1 bilyon. Ang 50 milyon ay wala sa kanya. Nang marinig ito ni Simon, kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Mabilis siyang tumango at sinabing, "Don't worry, Mr. Lin. I've seen your case. You're having nervous headache. I brought a new headache developed by the other country to ensure that it will be cured." Pagkatapos noon ay naglabas siya ng isang bote ng gamot mula sa kanyang bulsa na puno ng malalim na Ingles. Sige, kunin mo na. Si Ramon, na dumaranas ng sakit ng ulo, ay malapit ng lumunok ng gamot ng walang pag-aalinlangan. Sandali lang. Sa oras na ito, biglang ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at seryosong nagsabi, "President Lin, hindi mo maaaring inumin ang gamot na ito." Tumingin si Ramon kay Lito at nakita ang isang binata na 18 o 19 na taong gulang. Hindi niya napigil ang sumimangot. "Sino ka?" Galit na sinabi ni Simon, "President Lin, huwag mo siyang pakinggan." Sinasabi ng lalaking ito na siya ay isang local medicine practitioner. Hindi pa siya nakapagkolehiyo. Isa siyang charlatan. Ganoon ba kaimportante ang pag-aaral sa kolehiyo? Tama na basta't mapagaling ko ang sakit at makapagligtas ng mga tao. Kumunat ang noo ni Lito. Naiinis na sinabi ni Simon, "Hehe, nigil iligtas ng mga tao. Ilang halamang gamot lang. Mayroon bang nakakatawang acupuncture?" Nang marinig ito, biglang lumungkot ang mukha ni Lito. Maaari niyang tiisin ang iba na kumukwestiyon sa kanyang mga kasanayang medikal, ngunit hindi niya kailanman papayagan ang sinuman na magtanong sa tradisyonal na gamot. Sasabihin ko ito ngayon. Ang sakit ni Mr. Lin ay hindi mapapagaling ng kanluran, at tanging tradisyonal na gamot ang makakapagpagaling dito. Nang marinig ito, napangiti si Simon at sinabing, "Nakakatuwa. Isa akong doktor ng medisina mula sa Sigaw. How dare you say that in front of me? What a big tone. Miss Lin?" Walang magandang intensyon ang lalaking ito. I suggest na itaboy siya. Matagal nang ayaw ni Sally kay Lito. Sinulyapan niya ang mayordomo at sinabing, "Ilabas mo siya." "Hindi, aalis ako mag-isa." Si Lito ay mukhang kalmado at malamig na tumingin sa mga tao. "Pero may sasabihin muna ako. Pagkatapos uminom ng gamot na ito, hindi lang gagaling ang kondisyon ni President Lin, kundi lalala pa ito. Pupunta ka para magmakaawa sa akin. Isa lang ang hiling ko." Itinuro niya si Sally at matigas na sinabi, "Kailangan mo akong puntahan at magmakaawa sa akin ng personal." What a joke. Hindi ako magmamakaawa kahit mamatay ako, sinungaling. Malamig na bumantong hininga si Sally. Ang kanyang magandang mukha ay napuno ng paghamak, at lalo pa niyang kinasusuklaman si Lito. Tumingin si Linlin kay Lito na may kaunting kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ng lahat, si Simon ay isang doktor ng medisina. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maihahambing sa kanya. Bukod dito, ang mga salita ni Lito kanina ay masyadong mayabang. Malamang na masampal siya sa mukha. Pagkaalis ni Lito, hindi na makapaghintay si Ramon na lunukan ang tableta. "Huwag kang mag-alala, Pangulong Lin. Ito ay gagana sa 1 minuto." Tinapik ni Simon ang kanyang dibdib at nangako. At the same time, may maganda siyang plano sa puso niya. Kung pinagaling niya si Ramon, makakakuha siya ng 50 milyong cash at isang kumpanya. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makalapit kay Sally. Kung nasakop niya siya, magkakaroon siya ng parehong pera at kasarian at maabot ang rurok ng kanyang buhay. Habang iniisip niya ito, biglang tinakpan ni Ramon ang kanyang ulo at sumigaw. Kabanata 265. Tatay. Nagbago ang mga ekspresyon ni Sally at Linlin at mabilis silang pumunta sa harapan para tingnan.
Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko matiis. Ang mukha ni Ramon ay mapatla, at ang mga butil ng pawis na kasing laki ng beans ay dumaosda sa kanyang mga pisngi. Sobrang sakit ng ekspresyon niya. Ate, anong dapat nating gawin? Bata pa si Linlin at walang ideya kung ano ang gagawin. Tumingin siya kay Sally nang may gulat. Dr. Howe, what on earth is going on? Di ba sabi mo pagkatapos uminom ng gamot ay hindi sasakit ang ulo ng tatay ko sa 1 minuto? Tanong ni Sally. I don't know. Logically speaking, dapat okay lang siya, pero siya. Nag-alinlangan si Simon at hindi niya ito maisip. Sa sandaling ito, muling sumigaw si Ramon. Tinakpan niya ang kanyang ulo at nagsimulang gamulong. Makikitang sobrang sakit ang nararamdaman niya. Ate, bakit hindi mo ibalik si Lito? Tama siya. Ininom ni Dad ang gamot na iyon at lumalala ang sitwasyon. Sabik na sabik si Linlin kaya pinadyak niya ang kanyang mga paa. Si Sally ay palaging mayabang, kaya syempre, tinanggihan niya ito sa kanyang puso. Ngunit ang makita ang kanyang ama sa sobrang sakit, gaano man siya ka-proud, mababawasan lang niya ang kanyang katayuan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Sa sandaling ito, nagmamaneho si Lito, masayang tinatamasa ang magagandang tanawin ng mayamang lugar. Biglang sumugod ang isang pulang mamahaling sasakyan mula sa kanyang likuran. Tulad ng isang palaso mula sa bowstring, ito ay nalampasan siya. Pagkatapos, kinawag-kawag nito ang kanyang buntot at huminto sa harap ng kanyang sasakyan. Mabilis na inapakan ni Lito ang preno, sa pag-aakalang isa siyang baliw na babae. Kung hindi siya nag-react ng mabilis ay nabangga niya ito. Umupo si Sally sa kotse at tila hinihintay siyang lumabas ng sasakyan. Inikat ni Lito ang kanyang mga labi, pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at tumingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nawalan ng pasensya si Sally at kinailangan niyang lumabas ng kotse ng personal at kumatok sa bintana ni Lero. Anong problema, Miss Lin? Ibinaba ni Lito ang bintana ng kotse na may bahid ng panunuya sa kanyang tono. Kumunat ang noo ni Sally, ngumuso, at sinabi sa tono ng pag-uutos, bumalik ka sa akin at gamutin ang aking ama. Paumanhin, hindi ako ang iyong lingkod. Hindi ko na kailangang sundin ang iyong mga utos. Sabi ni Lito na naka-poker face. Gusto lang niyang mabawasan ang kaiabangan nitong mayabang na White Swan. Ikaw. Pinandilatan siya ng magagandang mata ni Sally. Ito rin ay isang kaakit-akit na eksena. Wala siyang choice kundi ang lumambat sa tono niya. Tama ka. Lumalala na ang kalagayan ng tatay ko, kaya espesyal kitang yayain pabalik. Kailangang sabihin na ang sunod Sonyere na hitsura ng dilag ay talagang nakalulugod sa mata. Ang galit sa puso ni Lito ay agad na nawala ng kaunti. Siyempre, hindi ito sapat. Nako, kaming mga doktor ng local medicine ay mga malalaking conmen. Paano kami magiging kwalipikadong magpatingin sa doktor para kay President Lin? Sa tingin ko mas mabuting umalis na ako dito. Sinadya ni Lito na itinaas ang kanyang boses. Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Kinailangang humingi ng tawad si Sally para sa paninirang puri ng tradisyonal na gamot, kung hindi ay aalis siya kaagad. Galit na galit si Sally kung kaya't ang kanyang maselang mga kamay ay halos maglabasan ng mga asul na ugat sa likod ng kanyang kamay. Noon lamang niya napigilan ang sarili na ilibat ang kanyang mga mata kay Lito. Siya ay namuhay ng marangyang buhay mula pa noong siya ay bata pa at kinagigiliwan ng maraming tao. Hindi pa siya kinukutya ng ganito. Kung hindi dahil sa kanyang mabuting pagpapalaki, pinagalitan niya si Lito. Bastos. Tuturuan kita ng leksyon kapag natapos na ang usapin. Well, I apologize. It was my fault before. Hindi ko dapat sinabi ang mga salitang iyon. Umiling si Lito. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin, kundi sa tradisyonal na gamot. Ito ay dahil maraming tao na kasing matuwid ng sarili mo na hindi kailanman nakipag-ugnayan sa tunay na tradisyonal na gamot. Inilagay mo ang tradisyonal na gamot sa ilalim ng iyong mga paa gamit ang iyong simpleng imahinasyon. Ang mga salita ni Lito ay mahinhin at makapangyarihan, na naging dahilan para matigilan si Sally. Nagsorry na ako. Pwede ka na bang bumalik? Umiling muli si Layo at sinabing may masamang ngiti, maaari mo akong hilingin na bumalik, ngunit kailangan mo muna akong halikan. Habang nagsasalita siya, tinapik pa ni Lito ang sariling pisngi. Masungit. Imposible, walang modo ka talaga. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Sally, at ang kanyang orihinal na panlalamig ay agad na napalitan ng hiya at galit. Nakipaghalikan ka na ba sa isang lalaki? Sa pagtingin sa kanyang matinding reaksyon, medyo nagulat si Lito. Kung tutuusin, napakaraming manliligaw sa puso ni Sally, at mayroong maraming natatanging lalaki sa kanila. Paanong hindi siya nai-in love? It's none of your business.
Galit na sigaw ni Sally, puno ng galit ang mukha niya. Nagkibit balikat si Lito. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Mauuna na ako. O siya nga pala, ipaalala ko sa iyo na kapag hindi gumana ang sakit ni President Lin ngayon, mahuhulog siya sa malalim na koma. Sa panahong iyon, kahit imbitahan ang pinakamahusay na doktor sa ibang bansa, wala itong silbi. Nang marinig ito, walang pagpipilian si Sally kundi ang magkompromiso. Umupo siya sa passenger seat, ikinawit ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito, at marahan itong hinalikan sa mukha. Biglang napuno ang sasakyan ng malamig na halimuyak ng plum blossoms. Ang mainit at malambot na labi ni Lito ay dumampi sa kanyang mga pisngi na parang mga pakpak ng butterfly, na naging sanhi ng pag-alog ng kanyang puso. Ngumiti siya ng alanganin. Gusto niyang asarin ang mapagmataas na babaeng ito at makitang tumatalon ito sa galit. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya nito. Ganyan ka ba talaga ka-close? Nagbibiro lang ako. Pinigilan niya ang ripple sa kanyang puso at nakangiting sinabi. Bastos ka. Alam ni Sally na siya ay naloko at agad na nagalit. Sinipa niya ang guya ni Lito gamit ang kanyang mataas na takong at sinara ang pinto at lumabas. His! Ngumisi si Lito, hinimas ang kanyang guya, at walang magawang umiling. Your legs are fierce enough. The president of the Scorpion organization is really worthy of the title. Nang bumalik siya sa Lin's mansion, ang sakit ng ulo ni Ramon ay nasa bingit ng pagbagsak. Nanlamig ang mukha ni Lito, at agad na nawala ang mapang-uyam na tingin sa kanyang mukha. Kumuha siya ng pilak na karayom, ipinasok ito sa kanyang ulo, at tinurok dito ang truchi. Agad na tumahimik si Ramon at nagulat na napabulalas, "Oy, hindi na masakit ang ulo ko." Imposible yan. Ang karayom ay nakakapagpagaling ng sakit ng ulo. Nakakatawa. Sigaw ni Simon. Isang malamig na boses ni Linlin. Ibig sabihin ay mayroon siyang mahusay na medikal na kasanayan. To think that you're a doctor from Gamble. I think you're just a quack. How dare you slander Lito? Si Ramon ay hindi rin masaya. Dr. Howe, hinala mo ba na nagsinungaling ako sa iyo sa binatang ito? President Lin, ako. Hindi ko sinasadya. Napagtantong may mali siyang nasabi, namutla ang mukha ni Simon at nagmamadali siyang nagpaliwanag. Enough, I don't need you here. Butler, please leave. Dr. Howe. Nagdilim ang mukha ni Ramon habang inutusan ang bisita na umalis. President Lin, please give me another chance. Huwag kang magpaloko sa pangkukulam ng lalaking ito. Namula ang mukha ni Simon, at nagatubili siyang ibigay ang 50 milyon na pabuya. Hay nako! Nang marinig ito, malamig na kaagad na sinabi ni Lito, kung maglakas loob kang satirisahin muli ang tradisyonal na gamot, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Pinandilatan siya ni Simon at sinabing, mali ba ako? Hindi kailanman pinag-aralan ng tradisyonal na gamot, ang komposisyon ng gamot. Umaasa lamang ito sa gamot. Napakahina ng katumpakan. Ito ay irresponsible sa mga pasyente. Nang marinig ito, tinitigan ni Lito si Simon at Ninitian. Napaka-irresponsible mo sa pasyente. Tanungin kita, malaki ang side effects ng gamot na binigay mo kay President Lin sa kidney, pero hindi mo naman ipinaliwanag ng maaga. Ito ba ang tinatawag na responsibilidad ng pasyente? Ano? May side effect ang gamot. Nang marinig ito, agad na napuno ng galit si Ramon at malamig na tumingin kay Simon. Biglang nagbago ang mukha ni Simon. Kalokohan. Sinisiraan mo ako. Ang gamot na ito ay binuo ng pinaka-advanced na kumpanya sa ibang bansa, nang walang anumang epekto. Nagkibit balikat si Lito, kinuha ang bote, at hinawakan ang kanyang kwelyo. Dahil walang side effect, bakit hindi mo inumin ito? Hindi. Hindi ako makakainom nito. Nalaman ni Simon na ang kamay ni Lito ay mas malakas kaysa sa isang pares ng Clears. Hindi man lang siya makalaban, kaya kailangan niyang aminin, tama ka. May side effect ang gamot na ito. Sa katunayan, ang gamot na ito ay hindi pumasa sa anumang pagsusuri sa ibang bansa. Noong nasubok ito, 50% ng mga tao ay may napakagandang resulta. Ang kalahati ay walang epekto, ngunit ito ay malubhang makapinsala sa bato. Gayunpaman, natalo siya ng 10 milyon sa pagsusugal at nangangailangan ng pera, kaya kailangan niyang makipagsapalaran at hayaang inumin ito ni Ramon. Paano kung sinuswerte siya? Bukod dito, kahit na siya ay nabigo, ang bato ng kabilang partido ay hindi maaapektuhan, at hindi siya madadamay. Mayroon siyang magandang plano, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Lito sa kalagitnaan at malalaman niya ang lahat ng ito. Mapahamak. Galit na galit si Ramon. Humakbang siya at sinipa si Simon sa tiyan. Kabanata 266.
Pang! Sinipa ni Ramon si Simon ng napakalakas kaya hindi siya makatayo. President Lin, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Aalis na ako. Tinakpan niya ng kanyang mga kamay ang kanyang tiyan at nagsisi. Gusto mo pang umalis pagkatapos kumuha ng lason para sa akin. Mangarap ka. Galit na galit si Ramon kaya pinandilatan niya ang mayordomo at sinabing, pumunta ka at tawagan ang hukbo at ang iba pa. Turuan ng taong ito ng magandang aral. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming matipunong lalaki ang sumugod at kinaladkad si Simon palayo. President Lin. Nagkamali ako. Unti-unting nawala ang sigaw ni Simon. Divine Doctor, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, pinahirapan ako hanggang sa mamatay. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Lito nang may pasasalamat. Bahagyang tumango si Lito. Ang kanyang saloobin ay hindi alipin o mapagmataas. Ang pangalan ko ay Lito Argel. Paulit-ulit na tumango si Ramon at nakangiting sinabi, kung ayaw mo, paano kung tatawagin kitang Kuya Lito? Hindi pwede. Gayunpaman, bago pa maibuka ni Lito ang kanyang bibig, sina Sally at Linlin ay hindi nasisiyahan. Anong problema? Natigilan si Ramon. Nakapout si Linlin at sinabing, kaibigan ko si Lito. Kuya ang tawag mo sa kanya. Hindi ka ba marunong gamulo ng mga bagay-bagay? Tumawa si Lito. I don't mind. You can call me uncle. Sa iyong panaginip, bamantong hininga si Linlin. Si Sally ay hindi rin masaya. Kinasusuklaman niya si Lito. Kung tawagin ni Lito at ng kanyang ama ang isa't isa na magkapatid, hindi ba sila magiging mga nakatatanda sa kanya? Ano ito? Ang dalawang mahalagang anak na babae ay hindi masaya, at si Ramon ay medyo napahiya. Ngumiti si Lito at sinabi, President Lin, maaari mo akong tawaging Lito. Titulo lang ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bueno, Lito, napakabata mo. Napakabuti para sa iyo na magkaroon ng gayong kamalayan. Si Ramon ay isang veterano sa martial arts world. Nang makita ang kalmado ni Lito, alam niyang hindi siya isang mortal. So, hindi nasasakit ang ulo ko ha. Umiling si Li Xiao. Kung hindi natin aalisin ang ugat, gagawin natin ulit bukas. Ano? Namutla ang mukha ni Ramon. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ngayon lang maranasan ang sakit. Dr. Magic, maaari ka bang makahanap ng isang paraan upang maalis ang ugat? Maaari akong magdagdag ng isa pang 50 milyon. Medyo nagulat si Lito na bibigyan siya ni Ramon ng 100 milyon para pagalingin ang isang sakit. Mayaman talaga siya. Siyempre kaya ko. Tumango si Lito at tumingin kay Ramon. Mahina niyang sinabi, may dala bang accessory si President Lin. Tumigil sandali si Ramon at saka tumango. Anong kinalaman ng jade pendant sa sakit ng ulo? Sa katunayan, nakita na ni Lito ang jade pendant sa pamamagitan ng kanyang X-ray vision, ngunit hindi niya ito masabi. Pwede mo bang ipakita sa akin ang jade pendant? Tanong ni Lito na may mahinang ngiti. Si Ramon ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niya itong tinanggal sa kanyang leeg at ibinigay kay Lito. Ito ay isang piraso ng jade, ngunit ito ay isang bihirang asul na kulay. Tinitigan itong mabuti, tila may libu-libong bituin na kumikislap sa loob na nagbibigay sa mga tao ng isang misteryosong pakiramdam. Sa sandali ng pakikipag-ugnayan, naramdaman ni Lito ang isang malakas na espiritual na chi. Magandang bagay. Ito ay isang mas mataas na gradong espiritual na bato kaysa sa Berdeng Jade Pendant Blue Jade. Nang makita ang nakakunot na mga kilay ni Lito, tumibok ang puso ni Ramon. Tinanong niya, Divine Physician, may problema ba itong piraso ng jade? Talagang may problema. Ang jade na ito mismo ay hindi isang masamang bagay. Sa kabaligtaran, mayroon itong napakalakas na enerhiya. Gayunpaman, ang pangangatawan ng mga ordinaryong tao ay masyadong mahina upang makayanan ang lakas nito. Ang pagsusuot nito ay hindi lamang magdudulot ng walang pakinabang, ngunit magdudulot din ng mga sakit. Bagamat talagang gustong makuha ni Lito ang asul na jade na ito, hindi siya nagsinungaling at sinabi ang totoo kay Ramon. Nakikita ko. Biglang naliwanagan si Ramon. Lito, kung interesado ka sa jade na ito, ibibigay ko sa iyo. Ito. Kumunat ang noo ni Lito. Ang halaga ng piraso ng asul na jade na ito ay masasabing hindi nasusukat. Hindi banggitin ang 100 milyon para sa mga martial artist, kahit na ang paggastos ng 100 bilyon ay magiging sanhi ng isang nakatutuwang gulo. Napakabayani ni Ramon. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang masyadong magalang sa akin. Kung sinabi mo lang sa akin na ito ay isang masamang bagay, itatapon ko iyon. Ngunit hindi mo ginagawa. Pinahahalagahan ko ang iyong kalidad at nais na makipagkaibigan sa iyo.
Sa buong Badoc City, maraming tao ang gustong pumanig kay Ramon dahil napakaraming mapagkukunan at karapatan niya, lalo pa ang pakikipagkaibigan sa kanya. Ito ay isang bagay na pinangarap ng maraming tao. Isa pang kaibigan ang ibig sabihin ng isa pang landas. Hindi nagaksaya ng oras si Lito. Agad siyang tumango at sinabing, oo. Pagkatapos nito, inutusan ni Ramon ang kasambahay na magdala ng kopya ng dokumento. Naroon ang 15 sangay na kumpanya ng Ramon Entertainment. Maaari kang pumili ng alinman sa mga ito. Bibigyan kita ng kopya, sabi ni Ramon. Nag-alinlangan si Lito. Kung tutuusin, kinuha na niya ang Jade, ngunit hindi niya kinaya ang paulit-ulit na pagpupersage ni Ramon, kaya pinili niya ang modelong kumpanya ni Ramon. Sa sandaling ito, may ingay sa ibaba. Sabik na tumakbo ang kasambahay at sinabing, matandang guro, masamang balita. Kumunat ang noo ni Ramon. Anong problema? Bakit ka ba nanggugulat? Nagmamadaling sinabi ng mayordomo, narito si Deong Meng. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ramon at may hinanakit na sinabi, iyan na naman ang matandang bastos. Nang marinig ang pangalan ni Deong, namutla ang mukha ni Sally at nanginig ang kanyang katawan. Malapit na siyang mawala ng balanse. Dali-dali siyang ainal-alaya ni Linlin at nag-aalalang nagtanong, ate, ano ang dapat nating gawin? Dapat ay narito siya para pilitin ang kasal muli. Mabilis siyang inaliw ni Ramon. Magaling kong anak, huwag kang matakot. Hinding-hindi kita ipapakasal sa walang kwentang anak ni Deong na iyon. Tumango si Sally at kumalma. Lito, dati gusto kitang i-treat ng pagkain, pero ngayon parang wala na akong oras. I-treat kita sa susunod. Humingi ng paumanhin na sabi ni Ramon. Bahagyang ngumiti si Lito. Nandito ba si Deong para pilitin ang kasal? Kung ganoon, handa akong manatili at tumulong. Umiling si Ramon. Hindi mo alam na ang pinakamalaking martial arts club sa Badoc City ay tinatawag na Longyuan Martial Arts Center. Ang apelyido ng may-ari ay Meng, at itong si Deong Meng ay ang nakababatang kapatid ng club principal Meng. Kahit ako ay kailangang mag-ingat sa puwersang nasa likod niya. Ang mga salitang ito ay napakamataktika at direkta. Ang katayuan at lakas ni Lito ay parehong napakaliit, at wala siyang magawa. Gayunpaman, ngumiti lang si Lito nang walang sinasabi. Isa na siyang dakilang master ng martial arts. Kung lalayo pa siya, magiging eksperto siya sa Martial King Realm. Kahit sa buong martial arts world ng Low Country, walang makakatalo sa kanya. Si Master Meng ng Badoc City ay walang iba kundi isang langgam sa kanyang harapan. Ano ang dapat ikatakot? Sinundan niya ang mag-ama pababa at nakita niya ang 3 tao na nakaupo sa sala. Ang isa sa kanila ay medyo magkatulad. Siya ay si Deong Meng at ang kanyang anak, at ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki na may determinadong hitsura. Naglabas siya ng malakas na aura ng martial arts. President Lin, bumaba ka na sa wakas. Ano ang plano mo sa kasal? Nakangiting lumapit sa kanya si Deong. Well, kumunat ang noo ni Ramon. Tumingin siya kay Sally at sinabing may tuyong ngiti, sa palagay ko ay hindi angkop ang kasal na ito. Ang mga bagay ng nakababatang henerasyon ay dapat magpasya sa kanilang sarili. Hindi na kailangan para sa ating mga lumang buto na makisali. Nang marinig ito, nawala ang ngiti sa mukha ni Deong, at biglang nagdilim ang mukha nito. Kabanata 267. President Lin, tumatanggi ka ba? Hindi ba karapat-dapat ang anak ko sa anak mo? Si Deong ay nagsagawa ng martial arts sa buong taon. Nang siya ay magalit, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang malakas na layunin ng pagpatay, na naging dahilan upang hindi ito makayanan ni Ramon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Desisyon ng mga bata. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Humph! President Lin, tumatanggi ka. Ngumuso si Deong. Kahit na ikaw ay isang malaking shot sa Badoc City, ang pamilya Meng ay hindi isang pushover. Kung gusto naming mamatay ka, hindi ka na mabubuhay hanggang sa susunod na araw. Naikuyom ni Ramon ang kanyang mga kamao, ngunit hindi niya mapabulaanan. Kung maglakas loob kang sakta ng aking ama, hinding-hindi kita mapapatawad. Hindi na nakatiis si Sally at galit na sinabi. Tumingin si Deong sa kanya at nginisyan. The cold-faced Jade Fox really lives up to its reputation. Medyo masama ang loob niya. Tuturuan ko siya ng leksyon pagkatapos niyang ikasal sa pamilya Meng. Dumura si Sally. Bah! Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa anak mo. First Miss, maraming babae sa labas ang mga lalaki, which proves na nagtagumpay siya. Alam mo naman ito, di ba? Pero don't worry, kapag pinakasalan mo ako, ikaw lang ang mamahalin ko. Ito ay walang iba kundi ang binatang nakatayo sa likod ni Deong, ang kanyang anak, si Randy Meng. Ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang mga mata ay madilim.
Ang kanyang mapagmahal na mga mata ay lasing, at siya ay tila napakalayo na. Halatang kagagaling lang niya sa higa ng isang babae. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay dumaan sa matambok na dibdib ni Sally at pagkatapos ay nahulog sa kanyang payat, itim, at magagandang binti. Nais niyang itulak siya at masiyahan kaagad. Sino ka? Sinampal siya ni Sally sa mukha. Puno ng paghamak ang malamig niyang mukha. Tinuro niya si Lito sa tabi niya at malamig na sinabi, nakita mo ba ang lalaking ito? Mas gugustuhin kong pakasalan siya kaysa pakasalan ka. Puno ng itim na linya ang mukha ni Lito. Inosente talaga siya. Bastos, sinaktan mo ako. Tinakpin ni Randy ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at mukhang galit na galit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at sarkastikong sinabi, paano maihahambing sa akin ang isang talunan? Sumimangot si Lito at naging malamig ang kanyang tingin. Buti na lang, na-provoke na siya ng lalaking ito. Pakiusap umalis ka. Hindi sangayon ang pamilya Lin natin sa kasal na ito. Sabi ni Sally na may malamig na mukha. Tumangala si Daeong at tumawa. President Lin, dahil nandito na tayo, hindi kami aalis kung hindi natin aayusin ang kasal. I'll give you a choice. Either settle the marriage, or we'll kidnap your daughter. You choose one. Mga bandido lang kayo. Kung maglakas loob kayong lumaban, tatawag ako ng pulis. Galit na sigaw ni Ramon. Bagamat alam niyang hindi pangkaraniwan ang puwersa sa likod ni Daeong, maging ang mga pulis ay hindi payag na masaktan siya. Haha, calling the police. Pati pulis takot sa pamilya Meng. What's the point of calling the police? Pagkatapos ay sinabi niya sa determinadong nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod niya, Grandmaster, ikaw na ngayon. Tumango ang nasa katanghaliang gulang, humakbang pasulong, at buong pagmamalaking sinabi, sumama ka sa amin, Miss Lin. Huwag mo akong piliting gawin ang anumang bagay. Habang nagsasalita siya, biglang naglabas ng malakas na pressure ang buong katawan niya. Naramdaman ni Ramon ang isang invisible pressure na dumarating sa kanya, kaya nahihirapan siyang huminga. Mahina sina Sally at Linlin, kaya hindi nila kinaya. Malaking patak ng pawis ang bumagsak sa kanilang mga noo. Hindi nakayanan ni Linlin at muntik ng matamba. Agad na ipinulupot ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at pinatatag ang kanyang katawan. Salamat. Naramdaman ng nag-aapoy na mainit na palad, na mula si Linlin at nagpasalamat sa kanya sa mahinang boses. Daeong, masyado ka nang lumayo. Akala mo ba wala nang natira sa pamilya namin? Galit na sigaw ni Ramon. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang dumating, sino ka? How dare you try to take advantage of our first miss? Ang hukbo ang nagdala kay Simon kanina. Nakasuot siya ng masikip na itim na t-shirt, camouflage pants, ahit na buhok, at tuwid na likod. Sa isang sulyap, isa siyang sundalo. Mga espesyal na puwersa. Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang ang hukbo at malamig na sinabi. Ngumisi ang hukbo at sinabing, matalino ka. Kung ayaw mong mapatay, umalis ka rito. Kung hindi, hahayaan kitang maranasan ang kalupitan ng mga espesyal na puwersa. Tawa ng tawa ang nasa middle-aged na lalaki. Hahaha. To tell you the truth, the special forces is nothing in my eyes. Bastos. Ang hukbo ay galit at sinuntok. Dumilim ang mukha ng medyo may edad na at sumuntok din siya. Sa isang tabi, pinanood ni Lito ang pag-aaway nilang dalawa at nakasimangot. Hindi maganda. Bagamat ang hukbo ay ipinanganak sa mga espesyal na puwersa at may malakas na pisikal na kalidad, tiyak na hindi sila tugma para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tamang-tama, sa susunod na segundo, lumipad ang hukbo at nagluwa ng isang subo ng dugo. Hahaha, President Lin, ito ang expert na inimbitahan ng Lin family mo. Hindi ba masyadong ulam? Tawa ng tawa ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, may iba pa ba? Kung wala nang iba, sundan mo kami, Miss Lin. Ang mukha ni Sally ay sobrang pangit. Alam niyang kaharap ang isang martial arts practitioner, wala itong silbi kahit patawagin niya ang lahat ng bodyguards ng kanyang pamilya. Nang ang kapaligiran ay nasa isang pagkapatas, biglang tumayo si Lito at sinabing mahina, at ako. Sa sandaling sinabi niya iyon, hindi banggitin ang mga miyembro ng pamilya Meng, maging si Ramon at ang dalawang babae ay nagulat. Lito, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Ito ay hindi isang paggamot, ngunit isang tunay na suntok. Umiling si Sally at sinabing. Ang kanyang impresyon sa payat na hitsura ni Lito ay na siya ay isang napakahusay na doktor. Mahirap para sa kanya na pumatay ng manok, lalo na ang isang master. Sa isang tabi, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumulyap kay Lito at nakitang walang martial art aura sa paligid niya, kaya napangiti siya at sinabing, how dare you challenge me? Bilasan mo at mawala sa paningin ko.
Ang dapat mawala ay ikaw, masamang aso, at ang iyong dalawang amo. Bahagyang ngumiti si Lito, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. What? You call me a dog? Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang na ang mukha ay namula. Ngumisi siya at sinabing, okay. Kahit na hindi ako nag-aaksaya ng oras sa basura, gagawa ako ng exception ngayon. Pagkatapos noon ay bigla siyang nagpuwersa at tumapak ng malakas sa sahig. May kaluskos na nagpatayo ng balahibo ng mga tao. Ilang bitik ang lumitaw sa sahig na ang kanyang mga paa ang sentro. Brat, kamusta? Nagmamalaki niyang tanong. Tumango si Lito na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Tama. Ang antas ng isang martial arts master ay isa sa pinakamahusay sa buong Badok City. Mukhang nagulat ang medyo may edad na lalaki. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, hindi ko akalain na ganoon ka pala kahusay sa martial arts. Dahil alam mo kung gaano ako kalakas, lumuhad ka kaagad at iisipin kong iligtas ang iyong buhay. Anong nagmamadali? Hindi pa ako tapos. Itinaas ni Lito ang gilid ng kanyang bibig at mahinang sinabi, ang isang martial arts master ay maaaring ituring na isang master sa Badok City, ngunit sa harap ko, siya ay walang kwenta. What? You called me a good for nothing. Well, boy, kung hindi kita papatayin ngayon, magsisisi ako sa sarili ko. Naalimpungatan ng lalaking nasa katanghaliang gulang at hinampas ito sa dibdib. Isang malakas na hangin ang umihip, na nagpatayo ng balahibo ng mga tao at sinamahan ng malakas na hangarin sa pagpatay. Bamantong hininga si Ramon at naramdaman na napahamak si Lito. Tinakpin ni Linlin ang kanyang bibig sa takot. Hindi niya maisip kung ano ang mga kakilakilabot na mangyayari sa susunod. Nag-aalala rin si Sally. Kahit na hindi niya masyadong gusto si Lito, ginawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Haha, sa tingin ko, patay na ang lalaking ito. Miss Lin, mas mabuting sumama ka sa akin. Tumawa ng masama si Randy. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang pagtawa ay tumigil. Nagawa ni Lito ang suntok sa kanyang katawan. Isa pa, mukha siyang kalmado na parang walang extra energy. Haha, hindi pa ba sapat na pagkain ang binigay ng amo mo? Hindi ka kasing lakas ng langgam. Tinitigan ni Lito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may panunuya sa kanyang mukha. Kabanata 268. Nang marinig ito, namutla ang mukha ng nasa katanghaliang gulang at hindi sinasadyang sumigaw, imposible iyon. Natitiyak niya noon na walang aura ng martial artist si Lito. Isa lang siyang ordinaryong tao. Sa kanyang imahinasyon, ang suntok na ito ay tiyak na makakabasag ng tadyang ni Lito at magdudulot sa kanya ng pagluwa ng dugo. Nawala na sana siya ng kalahati ng buhay niya. Gayunpaman, ang katotohanan ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Hindi lamang maayos si Lito, ngunit ang kanyang kamao ay tila tumama sa isang bakal na plato, at ang kanyang mga buto ay nabali. How is that possible? Paano ka magiging okay? Umiling siya at sa sobrang gulat ay wala na siyang maisip na salita. Maaari lamang niyang ulitin ang pangungusap na ito. Ngumisi si Lito at sinabing, haha, hindi ito ang dapat mong alalahanin. Mas mabuti pang alagaan mo ang iyong sarili. Pagkatapos nito, hinampas niya sa dibdib ang may edad na. Masyadong mabilis ang kanyang bilis. Bago pa makapag-react ang middle-aged na lalaki ay nakaalis na siya. Ang walang kwenta ay walang kabuluhan. Kahit isang suntok ay hindi niya kayang tiisin. Binawi ni Lito ang kanyang kamay at sinabing may masamang tingin. Hindi man lang niya nagamit ang 10% ng kanyang kapangyarihan sa palad na ito, at nabali ang mga buto ng kabilang partido at siya ay naging lumpo. Tumingin si Lito kay Daeong at sa kanyang anak at malamig na sinabi, bibigyan ko kayong dalawa ng mapagpipilian. Alinman, umalis kayo rito gamit ang walang kabuluhang ito, o papatayin ko kayong lahat at itapon kayo sa ilog para aipakin sa mga isda. Pumili. Matagal nang natakot si Daeong. Mapatla ang labi niya, at hindi makapaniwala sa nakita. Ang pagiging seryosong ito ang pangalawang pinakamahusay na master sa Longyuan Martial Arts Center. Kahit na sa buong Badok City, kakaunti ang mga taong makakatalo sa kanya. Never in his wildest dreams would he imagine na mabubugbog siya sa isang pulpol sa solong galaw ng batang ito. Grabe naman. Hindi niya matindaan kung kailan nagkaroon ng kahindek-hindek na martial arts master sa Badok City. Okay, tara na. Ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Malungkot na mukha, umalis siya na may masamang tingin. Sinundan siya ni Randy ng ilang hakbang. Binalik niya ang tingin kay Sally at naisip niya, maaga o huli, magiging akin ang babaeng ito. Tinitigan niya ng masama si Lito. Anak, papatayin talaga kita.
Nang umalis silang tatlo, trinato at nawalan si Lito ng kaunting true chi para sa hukbo at iniligtas ang kanyang buhay. Isang buwan lang ang kailangan niya para gumaling. Luha ng pasasalamat si Ramon para kay Lito. Hinawakan niya ang kamay ni Lito at tuwang-tuwang sinabi, "Lito, salamat sa iyo ngayon. Marami kang sunod-sunod na tulong sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan." Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. "Mr. Lin, you're too polite. Masyadong mayabang ang pamilya Meng. I really can't stand it. As long as you don't blame me for being nosy." "Anong pinagsasabi mo? Paano kita masisisi? Nagpapasalamat ako sa'yo." Pagkatapos ng nangyari ngayon, lalong naramdaman ni Sally na si Lito ay hindi isang ordinaryong tao. Nagdesisyon siyang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, umalis si Lito. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas ng Lin's Mansion, isang malamig at kaaya-ayang boses ang nagmula sa kanyang likuran. "Hoy! Teka!" Lumingon si Lito at tumingin kay Sally, walang imak. "My name is Lito. Tinatawag mo ba ako?" Sumimangot si Sally at hindi siya pinansin. Medyo awkward siya at sinabing, "Salamat sa nangyari kanina. Paano mo ako pasasalamatan?" Biglang gustong asarin ni Lito ang malalamig na dilag na ito, kaya napangiti siya at sinabing may masamang tingin, "Gusto mo bang humalik ng isa pa?" "Humph, you wish. Huwag mong isipin na iba ang pakikitungo ko sa'yo dahil lang sa pagtulong mo sa akin. Sa tingin ko, isa ka pa ring walang modo na bastos." Sa pag-iisip na dayin siya para sa kanyang unang halik, galit na galit si Sally na halos sumabog ang kanyang mga baga, at ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng lamig. Pinandilatan niya si Lito bago tumalikod para umalis. Sa pagtingin sa kanyang pumulupot na baywang at balakang, umiling si Lito. Halimaw. Sa oras na ito, dumidilim na. Hindi umuwi si Lito, ngunit pumunta sa Auspicious Clouds Mountain. Sa tabi ng Yanbo Lake, ang Spirit Gathering Array ay umakit ng 10-10 milya ng spiritual chi at nagtipon dito. Inilabas ni Lito ang asul na jade, hindi napigilan ang kanyang pananabik. Ang kanyang cultivation ay nanatili sa antas ng Grandmaster sa mahabang panahon. Sa kayamanan na ito, malapit na siyang makalusot. Naka-crossleg siya sa tabi ng lawa at nagsimulang mag-concentrate sa paglilinang. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng mataas sa kalangitan, nagniningning ng maliwanag. Napanatili pa rin ni Lito tulad ng kanyang poster ay kagabi. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang asul na jade ay nasuspine sa kanyang harapan, na napapalibutan ng isang layer ng asul at gintong halo. Tinitingnang mabuti, walang pagbabago sa kanyang dibdib, at hindi siya humihinga. Sa oras na ito, hindi siya makahinga o masuffocate sa loob ng isang taon. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at dalawang sinag ng gininto ang liwanag ang bumaril na parang dalawang araw. Diretso ang tingin niya sa araw sa silangan, hindi niya naramdaman na nakakasilaw ang araw. Unti-unting nawala ang halo sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Wey! Nagpakawala siya ng mahabang hininga, may makahulugang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Martial King, sa wakas naging Martial King na ako. Sa sandaling ito, kahit na pumasok siya sa mundo ng martial arts, maaari pa rin niyang walisin ang kanyang mga kalaban, hindi pa banggitin ang secular na mundong ito. Ang mga ordinaryong tao ay magiging parang Buddha sa kanyang harapan, na maaaring maging abo sa isang hininga. Sa isang sipa ng paa, lumipad siya sa 500 metrong taas na taluktok ng bundok sa isang iglap, na tinatanaw ang malalawak na ulap sa bundok. Sa ilang sandali, binisita niya ang Auspicious Clouds Mountain sa loob ng radius na 12-dosenang milya. Sa pagkakataong ito, biglang nagring ang phone niya. Nang makita niya ang tumatawag, isang dampi ng lamang ang lumitaw sa mukha ni Lito. Sunshine, anong problema? Sa kabilang panig, si Sunshine ay medyo hindi nasisiyahan. Bakit hindi kita hahanapin kung wala ng iba? Buong araw mo akong hindi pinansin kahapon. Ano, gusto mong tumakas kapag kasama mo ako? Anong pinagsasabi mo? Babae kita. Paano ako tatakas? Medyo natahimik si Lito. Mahilig mag-isip ng sobra ang mga babae. Nasa bahay ka ba ngayon? I'll go keep you company. Humph, sinong gustong sumama sa'yo? Wala akong pakialam. Nagkunwaring galit si Sunshine. Tumawa si Lito at walang isip na sinabi, pupunta na ako dyan. Hindi pa ako kumakain. Gagawa ako ng masarap. Makalipas ang 20 minuto, kumatok si Lito sa pintuan ni Sunshine. Binuksan ni Sunshine ang pinto at nakita siya. Ngumisi siya at tumalikod para maglakad pabalik, ngunit hinawakan ni Lito mula sa likuran. Nagpalit ka na ba ng shower gel? Napakabango. Nagtanim ng halik si Lito sa kanyang puting nyebe na batok.
Nakakainis. Nanginig ang katawan ni Sunshine. Sinubukan niyang itulak palayo si Lito, ngunit nakayakap na ito sa kanya. Nagmamadaling hinubad ni Lito ang monkey ng kanyang damit. Namula si Sunshine at sinabing, bakit ka nagmamadali? Handa na ang almusal. Sinulyapan ni Lito ang masaganang almusal sa mesa at nakangiting sinabi, bumaba muna tayo sa negosyo. Pagkatapos noon, binuhat siya nito at pumasok sa kwarto. Makalipas ang 2 oras. Walang lakas na nahiga si Sunshine sa mga bisig ni Lito. Ang kanyang magandang pisngi ay kasing rosas ng cherry blossoms, at ang kanyang magagandang mata ay nakatutok kay Lito. Siya ay hindi mailarawang mapagmahal. I think today you. Well. May gusto sana siyang sabihin pero natigil, at namula ang mukha niya. Hinaplos ng kamay ni Lito ang kanyang makinis na malajade na likod habang nakangiting sinabi, ano? Stop it. Maliligo na ako. Tinakpin ni Sunshine ang kanyang pulang mukha at mabilis na tumakbo sa banyo. Sa pagtingin sa kanyang nahihiyang likod, ngumiti si Lito ng makahulugan. Biro ba ang pisikal na lakas ng isang martial king? Pagkatapos maligo ay sabay na silang dalawa na kumain. Binalak ni Lito na gumugol ng isang buong araw kasama si Sunshine, ngunit sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone, at nakatanggap siya ng 100 milyon. Pagkatapos, isang kakaibang tawag ang dumating. Kabanata 269. Uy, ikaw ba si Mr. Lito Argel? Tumango si Lito. Ako nga. Sino ka? Oh, nice to meet you, Mr. Argel. Ako ang secretary ni President Lin. Napalitan na ang shares ng Ramon Pinnacle. May oras ka ba ngayon? Kailangan mong pumunta sa kumpanya para dumaan sa mga formalidad. Sige, pupunta ako dyan. Ibinaba ni Lito ang telepono at tumayo. Bakit ang aga mong aalis? Walang pag-aatubili na hinawakan ni Sunshine ang kanyang kamay. Ngumiti si Lito at sinabing, babalik ako kaagad. Nang malapit na siyang umalis, hinaila siya ni Sunshine pabalik at ngumisi. I'll keep my word, or I'll ignore you. Hinalikan siya ni Lito sa labi, at pagkatapos ay binitawan siya ni Sunshine na may pulang mukha. Nagmaneho siya papunta sa Ramon Company. Puno ang parking space sa ibaba kaya kailangan niyang gawing maliit na kalsada ang sasakyan. Noon lang, nakaramdam siya ng panganib. Biglang sumugod sa likod niya ang isang malaking truck. Sumimangot si Lito at nawala sa kotse sa isang iglap. Pang! Sa isang malakas na putok, ang driver's seat ng kotse ay na-deform mula sa simula hanggang sa dulo. Sa ilang segundo lang, kung ordinaryong tao si Lito, malamang nabangkay na siya sa sandaling ito. Isang lalaking nakaitim ang lumabas sa truck. Matapos laminggalinga at walang makitang tao ay agad siyang tumakbo palayo. Napangisi ang mga labi ni Lito. Malinaw, ito ay hindi isang aksidente, ngunit isang pagpatay na naglalayong sa kanya. Sa sandaling ito, isang itim na kotse ang nakaparada sa kabilang kalsada. Nagmamadaling pumasok sa kotse ang lalaking nakaitim. Bukod sa lalaking nakaitim, may isa pang tao sa kotse. Tapos na ba? Tanong ng kasabwat sa sasakyan. The man in black said with a masamang ngiti, don't worry, the car was smashed into cans. That guy is definitely dead. Tama. Ang munting bastos na iyon ay naglakas loob na saktan si Master Lo. Iyon ang kanyang kapalaran. Ngumuso ang kanyang kasabwat at mabilis na kinuha ang kanyang mobile phone para tawagan si Lo ng malakas. Hello, Master Lo. Naayos na ang usapin. Nawala na ang lalaking iyon sa mundong ito. Nangako kang bibigyan kami ng 1 milyon. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Vic Lo na halos mawala ng malay nang marinig ang balita. Ngumiti siya at sinabing, good job. I'll transfer you 1 million agad. Kung titingnan ng 1 milyon sa account, pareho silang hindi napigil ang matuwa. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang dumating, 1 milyong lang para sa buhay ko. Natigilan ang dalawa at walang malay na tumingin sa likod. Nakita nila ang isang tao na nakaupo sa likurang upuan ng kotse. Ah, multo. Nang makita ang mukha ni Lito, tumili ang dalawa na parang nakakita ng multo at agad na bumaba ng sasakyan. Kakatok lang niya sa kamatayan. Paano kaya siya nasa sasakyan? At sinarado ang pinto. Imposibleng tahimik na pumasok ang isang normal na tao. Maliban na lang kung multo iyon. Pero kahit anong pilit nila ay hindi gumagalaw ang pinto ng sasakyan na para bang nabutas. Mapatla ang kanilang mga mukha at balot ng malamig na pawis ang kanilang mga katawan. Natakot sila sa labas ng kanilang talino. Wala akong pakialam kung tao ka o multo. Babarilin kita hanggang mamatay. Isa sa kanila ang naglabas ng baril at nagpaputok ng 3 putok kay Lito. Nang dumampi ang bala kay Lito, nagkaroon ng putok ng mga kislap na parang tinamaan ng bakal. Ang katawan ng isang martial king ay mas malakas kaysa bakal.
Ang isang bala ay wala. Napatulala ang dalawang lalaki at agad na natulala. Big. Kuya, ako ay may utang. Kinuha kami ni Vic Lu para patayin ka. Pumunta ka at hanapin mo siya. Huwag mo kaming harapin. Napangiti ang mga labi ni Lito. Siyempre hindi ko siya bibitawan, pero pareho din kayong papatayin ko. Pagkatapos noon ay inabot niya at hinawakan ang leeg ng kaharap niya. Paf! Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Diretsyong nadurog ang leeg ng lalaki at nakasubsob ang ulo nito. Nang makita ito, ang isa pang lalaki ay bumuka ang kanyang bibig. Bago pa siya makasigaw, hinampes na siya ni Lito sa ulo. Basag. Basag-basag na ang bungo niya. Patay na siya. Pagkatapos, gumamit si Lito ng isang dakot ng mahiwagang apoy para sunugin ang dalawang tao at malinis ang sasakyan. Dapat sabihin na ang dalawang lalaking ito ay napakahusay sa pagpili ng mga lugar. Walang kahit isang kamera sa malapit na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Sa sandaling ito, sumugod si Vic Lu sa modelong kumpanya ng Ramon at natagpuan si Sisi. Bakit ka na naman nandito? Nasabi ko na ngang may boyfriend ako. Please wag mo na akong asarin. Naiinip na sabi ni Sisi. Masama ang ekspresyon ni Vic Lu. You mean that, Lito? Haha, I'm afraid na hindi mo na siya makikita sa buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Sisi. Nagkibit balikat si Vic. Sisi, huwag mo nang isipin ang tauna na iyon. Ano bang maganda sa kanya? Mas magaling ba siya sa akin? Haha, if I remember correctly, binugbog ka pa niya kahapon. Ngumisi si Sisi na may malamig na mukha. Sa sandaling ilabas ang bagay na ito, galit na galit si Vic. He said fiercely, so what? If you go against me, he is courting death. Tsaka, kumpara sa kanya, marami akong pera at katayuan. Kung ikaw ang kasama ko, siguradong mas magiging masaya ka kaysa makasama ang walang kabuluhang iyon. Enough, ayoko nang makinig sa mga kalokohan mo. Umalis ka. Para sa ilang kadahilanan, si Sisi ay nakaramdam ng hindi komportable at kahit nagalit nang marinig niyang pinagalitan niya si Lito. Sisi, bakit mo kinakausap si Master Lo? Sa sandaling ito, lumabas ang isang lalaki na may pambabaeng ekspresyon. Siya ay walang iba kundi ang ahente ni Sisi, si Maldito, ang nangungunang ahente ng modelong kumpanya ng Ramon. Magalang niyang sinabi kay Vic Lu, Master Lo, handa na ang studio. Maaari ka nang kumuha ng litrato. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sisi at sinabing, go and get ready. Kailangang kunan ng pelikula ang real estate project. Pinili kita para maging model. Kung ganoon bakit siya pumunta din? Kumunat ang noo ni Sisi at nagtanong. Nanlaki ang mga mata ni Maldito. Hindi ba pwedeng si Master Lo ang maging tagapagsalita ng kanyang pamilya? Tsaka sa itsura ni Master Lo, pwede siyang maging model ng walang problema. Nadama ni Sisi na ang bagay na ito ay hindi ganoon kadali. Gayunpaman, si Maldito ang namamahala sa lahat ng kanyang trabaho. Hindi siya nang ahas na saktan siya, kaya kinailangan niyang sundan siya sa studio. Sa oras na ito, kakapasok lang ni Lito sa kumpanya. Tumigil ka. Agad siyang pinigilan ng receptionist at sinabing may pang-aalipusta, sino ang nagpapasok sa iyo? Sinaktan mo si Master Lo kahapon. How dare you come again? Kumunat ang noo ni Lito. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras dito, dahil sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso, na para bang nasa panganib si Sisi. Umalis ka sa harapan ko, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Malamig niyang sabi. Ngumisi ang receptionist at mapang-asar na sinabi, Hoy, sa tono mo, sa iyo na yata ang kumpanyang ito. Sobra-sobra ka talaga. Kung maglalakas loob ka pa, tatawagin ko ang mga security guard. Nakakatawa si Lito. Sa kanya talaga ang kumpanyang ito. Sinulyapan niya ang nameplate sa dibdib ng front desk at sinabing, Rosalinda, tama ba? Natanggal ka sa trabaho. Pack your things and leave. Hahaha. Sino ka ba sa tingin mo? Kwalipikado ka bang yayain akong umalis? Inilibot ni Rosalinda ang kanyang mga mata at agad na tinawag ang mga security guard. Tinuro niya si Lito at sinabi sa matalas na boses, ito ang lalaking ito. Ngayon lang niya ako hinaras. Bilasan mo at itaboy niyo siya. Nang marinig ng security guard ang harassment ay agad niyang sinabi na may malamig na mukha, anak, umalis ka, huwag mo kaming pilitin. Naikuyom ni Lito ang kanyang mga kamao. Ginamit niya ang kanyang pinakadakilang pagpigil upang hindi makagalaw. Kung hindi, napawi na silang dalawa ng hampas ng hininga niya. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasot ang nagmamadaling pumasok sa kumpanya. Secretary Cruz. Bakit libre kang pumunta?
Sa sandaling makita ni Rosalinda ang tao, agad niya itong sinalubong ng isang kaakit-akit na ngiti. Alam ng lahat sa kumpanya na si Hubert Cruz ang pinakasikat na tao sa paligid ni Sally Lynn. Sa buong grupo ng Ramon, walang sino man ang hindi gustong mag-phone sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinga ni Hubert. Dumiretso siya kay Lito na may magalang na tingin. Mr. Argel, ito ay isang liham. Napirmahan na ito ni President Lin. Basta't pipirmahan mo ito, ang Ramon Pinnacle ay pag-aari mo. Ibinigay ni Secretary Cruz ang dokumento kay Lito habang nagsasalita ito. Nang marinig ito, si Rosalinda ay ganap na natulala. Kabanata 270. Secretary Cruz, anong sinabi mo kanina? Isang sulat. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Rosalinda. Tumango si Hubert. Oo, pumunta ako dito para ipaalam sa iyo. Napagdesisyonan ni President Lin na ibigay ang Ramon Pinnacle kay Mr. Argel. Ibig sabihin, simula ngayon, siya na ang magiging boss mo. Imposible iyan. Paano mabibigyan ni President Lin ang taong ito ng pera? Halatang mahirap siyang talunan. Hubert Cruz, nagkakamali ka. Mapatla ang mukha ni Rosalinda at ayaw niyang maniwala. How dare you? Mr. Argel is Mr. Lin's most respected person. Sino ka sa tingin mo? How dare you insult him? Nanlamig ang mukha ni Hubert, at pinagalitan siya nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at magalang na sinabi, Mr. Argel, ang empleyadong ito ay nagsalita ng hindi nag-iisip. Sa aking palagay, dapat siyang paalisin kaagad. Tumango si Lito at sinabi kay Rosalinda, nasabi ko na. Ayoko nang ulitin. Pumunta ka sa personnel department para bayaran ang sweldo. Walang galit sa tono niya. Bilang isang Marshall King Realm expert, paano niya sineseryoso ang isang mapagkunwari na babae? Para lang siyang langgam. Sa sandaling ito, namumutla na si Rosalinda. Sa wakas ay naniwala siya na si Lito talaga ang boss ng kumpanya. Mr. Argel, I'm sorry. Please forgive me. Hindi ko talaga alam na ikaw ang amo. Umiiyak at nagmamakaawa si Rosalinda na may pulang mata. Hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng trabahong parehong komportable at may magandang sweldo. Ayaw niyang mawala ito ng ganoon kadali. Gayunpaman, nagsimulang kasuklaman siya ni Lito. Sa mga sinasabi mo, ako ang amo, at nirerespeto mo ako. Hindi ako ang amo, para bastyusin mo ako, di ba? Nanginginig si Rosalinda, at ang kanyang mukha ay lalong naging pangit. Ngumisi siya at nanlamig ang mga mata. With all due respect, nakakadiri talaga ang walang kabuluhang babaeng katulad mo. Umalis ka na nga dito at huwag mong dumihan ang pwesto ko. Ang kanyang huling pangungusap ay sumigaw sa kanyang panloob na puwersa. Naramdaman na lamang ni Rosalinda na nanginginig ang kanyang isipan, na para bang wasak ang kanyang puso at kaluluwa. Lumuhad siya sa lupa na may halong kaba at umiyak ng mapait. Takot na takot ang security guard sa gilid kaya napailing siya at hindi naglakas loob na magsalita. Sa kanyang puso, sinumpa niya si Rosalinda ng hindi mabilang na beses. Kasalanan niya ang lahat sa pagiging madaldal. Kakausap lang niya ng masungit sa bagong amo. Kung nagsimulang makipagtalo ang amo, natatakot siyang mahihirapan siya sa hinaharap. Sa kabutihang palad, hindi man lang siya nilinggan ni Lito at dirdiretsong naglakad papasok sa kumpanya. Nasaan si Sisi? Hinawakan niya ang isa sa mga empleyado at medyo nababalisa. Sa tingin ko ay gumagawa siya ng isang patalastas kasama si Master Lu sa studio sa ikalawang palapag. Sumimangot si Lito at may masamang pakiramdam. Napaisip siya, nako, marami siyang nasayang na oras sa front desk. Kung may gustong gawin si Biclo, malamang na magtagumpay siya sa lalong madaling panahon. Mabilis siyang naglakad papuntang studio. Mahigpit na nakasara ang makapal na pinto, ngunit kitang-kita ni Lito ang lahat sa loob. Gusto mo bang suotin o hindi? Hawak ni Maldito ang isang napakahayag na bikini sa kanyang kamay at umungol kay Sisi. Sabi ko hindi ko isusuot. Siguradong hindi ko isusuot. Puno ng luha ang mga mata ni Sisi. May nakakagulat na pulang bakas ng kamay sa kanyang puting mukha. Malinaw, binugbog siya ng galit na si Maldito. Sa sofa sa gilid, si Biclo ay tamad na nakaupo na may hawak na tabako. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, Sisi, suotin mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng dahas. Vic, mali talaga ang paghusga ko sa iyo. Hindi ko inaasahan na ganito kakawalang modo. Kapag nalaman ito ni Lito, siguradong hindi kanya bibitawan. Galit na umungal si Sisi. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Vic. Lito, hehe, baka nilalamig na siya. Anong ibig mong sabihin? Nanlamig ang mukha ni Sisi. Nagkaroon siya ng masamang pakiramdam. Ngumisi si Vic. Posibleng biglang nawala ng kontrol ang isang truck at nadurog siya.
Namutla ang mukha ni Sisi at desperadong umiling siya. Hindi ako naniniwala. Magiging maayos siya. Habang nagsasalita siya, 2 linya ng luha ang dumausda sa kanyang pisngi. Kung may nangyari talaga kay Lito, siya ang mananakit sa kanya. Sa isang sandali, ang panghihinayang, pagsisisi sa sarili, at sakit ay sumaikop sa puso ni Sisi. Kaya pala hindi na magpapakita pa ang munting bastos na iyon. You'd better behave yourself. Tumayo si Vic at naglakad patungo kay Sisi na may masamang tingin. Huwag kang lalapit. Puno ng takot ang mukha ni Sisi, at humakbang siya pabalik sa sulok. Hinawakan ni Vic si Sisi at hinayla ang kanyang kwelyo. Tumawa siya ng matamis at sinabing, walang babae na hindi ko makuha. Sa isang tunog ng pagpunit, ang kanyang mga damit ay napyunit, na nagpapakita ng malaking bahagi ng kanyang puting nyebe na balat. Tuyo ang bibig ni Vic at wala siyang ibang gusto kundi ang kunin ang kagandahan sa harap niya bilang kanyang sarili. Sa sandaling ito, pang! Sinipa ang pinto. Who are you? How dare you spoil my plan? Galit na galit si Vic. Tumingin siya sa lalaki, ngunit nang makita niya si Lito, nagulat siya. Ikaw, hindi ka pa ba? Para siyang nakakita ng multo, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Haha, hindi ganon kadaling patayin ako. Malamig na ngumiti si Lito. Vic hard to believe, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Paumanhin, ang numero na iyong na-dial ay nakumpirma na. Pang! Nahulog ang cellphone niya sa sahig at baka sa mukha niya ang pagtataka. Imposible. Pinigilan ni Maldito si Lito at sumigaw, mapahamak, boy, sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Sinulyapan siya ni Lito at sinipa siya sa tiyan. Si Maldito ay sinipa at tumama sa pader. Napasigaw siya sa sakit, oh my god, you're dead. I'm a gold medal agent. How dare you hit me? You're dead. Vic, pinakawalan kita noong nakaraan dahil maswerte ka. Hindi mo ito pinahalagahan, ngunit nagpadala ka ng isang tao para saktan ako. Ngayon, gusto mo ulit si Sisi. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Paunti-unting lumapit si Lito, at ang kanyang singkit na mga mata ay naglabas ng nakakatakot na lamig. Nais ni Vic na maging matigas, ngunit sa ilang kadahilanan, tila may malakas at nakakatakot na aura kay Lito, na naging dahilan upang siya ay makahinga. Alam na alam niya na hindi siya kapantay ni Lito sa mga tuntunin ng mga kasanayan. Lito, ito ay isang kumpanya na may maraming tao. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Kung papatayin mo ako, ikaw ay ma-frame din. Puno ng pagmamataas ang mukha ni Vic. Hanggat hindi siya mahawakan ni Lito, makakahanap siya ng iba at mapatay siya. Gayunpaman, ngumiti si Lito na may paghamak, at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga talam. Kill you. Para sa mga scum na katulad mo, napakadali para sayo. I'll make you wish you were dead. Ramdam ang nakakatakot na aura sa paligid niya, talagang hindi na kinaya ni Vic. Nagsimula siyang tumakbo. Sa susunod na segundo, hinawakan niya ang kwelyo niya gamit ang isang kamay at malakas na sinampal ang mukha niya sa sahig. Pang! Sa isang iglap, dumudugo ang kanyang ulo. Lito, dapat kitang patayin. Hindi kita bibitawan. Si Vic ay sumisigaw na parang masamang aso. Haha, you have guts. I like it. Tumawa si Lito. Isang pilak na karayom ang lumitaw sa kanyang kamay at tumusok sa acupuncture point ni Vic. Anong ginagawa mo? Natigilan si Vic. Ngumisi si Lito at marahang sinampal siya sa mukha. Si Vic ay sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Mas masakit pa kaysa sa pinahirapan. Habang pinapanood siyang gamulong sa sahig, bahagyang ngumiti si Lito. Pinasigla ko ang iyong mga acupuncture point na ginagawang mas sensitibo ang iyong katawan. Ang sakit na nararamdaman mo ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa isang normal na tao. Kung hinawakan mo ito ng malumanay, ito ay magiging kasing sakit ng isang kutsilyo. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Sisi, hinubad ang kanyang mga damit at isinuot sa kanya. Sinulyapan niya ang pulang marka sa mukha nito at sinabi sa kanya, sinampal ka niya. Pwede mo rin siyang sampelan.